Okay, ano ba? Good morning. Pa-good morning na tayo. Good morning na, Brad. So, Game 2 ng PBA Philippine Cup Finals. Tapos, panalo ang San Miguel Beermen over TNT Tropang 5G sa score na 98-92. okay, 98-92. Then, Jonas Terrado, Carlos Acamos ng Spin.ph. Welcome sa ating channel. So, tinatry namin maging habit to after ng finals na pag-usapan namin yung every game. Ginagawa namin yun sa Sports Beat. So, abangan nyo din yung magiging usapan namin ni Carlo. So, or kung na-upload na yung usapan namin doon sa Sports Beat PH sa YouTube. So, Carl, ang San Miguel, namin nag-expect na babawi sila. Oo. Tapos yung controversy nung Game 1, they did so, nanalo sila, they led by 13, nakahabol ang TNT pero hindi bumitaw ang San Miguel. They were able to get the lead back at eventually nakuha nila itong panalo sa Game 2. Oh, yun naman talaga eh. Everyone expected na they would vent their ire after that. Medyo frustrations, grabbing frustrations. Di lang sila, pero fans, ang daming fans. Not just San Miguel fans, but kahit mga neutral fans na parang feeling nila objective naman yung tingin nila na hindi sila nag-agree dun sa offensive interference ng game man. So, yun, pinakita na San Miguel how focused they were. And ang siguro ang pinaka-example nito si Don Troliano. Kahit feeling ko nung before the start of the finals pa, pag nakikita ko siya sa warm-ups, focus talaga siya, naka-poker face. So mas ngayon, mas kita mo yung pagka-poker face niya dahil nga mas galit siya. Sinabi rin niya ng post-game na galit siya. Galit sila na sa nangyari ng game 1. So pinakita niya how focused he was and he helped them tie the series. He led them in with 22 points and they led by as many as 13 points ata. Oh, 13 points. Third. And the end of the first half ata. Near the end of the first half, biggest lead nila. Biggest lead, 13 points, 51-38. Medyo nakabawi lang na konti yung TNT nung second half. Pero given na yun kasi alam mo naman malalim parehas yung both teams. And malalim yung TNT dahil marami silang player na pwede mag-step up. So, expected mo rin yun na makadikit din ng konti yung TNT. Pero in the end, yun nga, mas nag-prevail yung galit ng San Miguel. How crucial si Mo Tautua dito sa game na to na yun nga, siya yung sentro nung nangyaring dunk na later overturned. Kano sa kalaking bagay right from the start dahil tingin mo, kasi si Mo kilala naman natin, sabi natin gentle giant, palangiti, friendly, pero masasabi mo sa looban niya may galit siya and may gusto siyang patunayan and nag-translate yun dun sa kanyang magandang game. I believe 14 points and few rebounds. Feeling ko, meron sigurong konting galit sa loob niya. Pero overall, parang mostly feeling ko wala. Feeling ko mas gusto niyang di na pag-isipan yung nangyari ng game 1. And feeling sa aura niya, sa tingin ko sa aura niya, he just played like his normal self and nag-translate nga yun na dumadang pang di ba? Kumbaga, kung ako, kunyari, siguro kung ibang player yun, mas mag-iingat na sa pagdunk, mas ile-layup na lang. Although nakita naman natin si Po, mas maraming layup kanina, pero sinubukan pa rin niya dumakdak, di ba? Ibig sabihin, wala sa kanya yung kung ano yung itatawag ng referee or technical committee. So, kumbaga, he just played this game and nakita naman, nag-translate naman kung gaano kaganda. Kasi ito yung totoong Mo eh. Siguro mas pinakita lang niya kung ano yung totoong self niya. Na hindi lang siguro lumabas ng konti nung game 1. Mas ngayon lang talaga nakita yung totoong Mo Tautua. Kasi si Mo, may mga games siya na minsan mapapaganito ka eh. Mapapakamot. Pero pag may maganda siyang game, malaking bagay yun for San Miguel eh. It was good that sa game na to, talagang yung presence niya nandun na
like, ito ng game 1, na tapos doon sabi mo, na-shake off niya yun, pag-contribute siya, kahit pa paano si John Mar, hindi ganun. Yun naman kasi ang key doon pagka sila Tautua at si Brundial, pag ramdam mo yung laro nila, madali para kay John Mar and also the rest ng team na makontrol yung laro. So yun, tingin mo Carl, kasi TNT talagang nagabul sila at before si Jordan Edding ng mga third quarter, fourth quarter, medyo doon na nag-pick up yung scoring niya. Tingin mo yung, dahil si Calvin lang yung nagdadala nung offense ng TNT na malamig halos lahat, tingin mo it made it difficult for TNT na kahit natabla nila yung laro hindi nabigo sila makuha tong game na to. Hindi, ang feeling ko, ang basa ko dun sa TNT, dun sa laro overall ng TNT feeling ko deadly pa rin sila nakakatakot pa rin sila dahil sa ganda ng nilaro ng San Miguel, nakakadikit talaga yung TNT. So feeling ganun kalalim, hindi ko lang alam kung dahil ba sa lalim yun or dahil mas experienced na sila sa championship this season and mas motivated sila dahil Grand Slam yung hinabol nila. So kahit nga may controversy nung game 1 na feeling nila they were let off the hook, siguro kung ibang team yan, sige, pwede na natin pagbigyan ng game 2 dahil nga siguro nakatakas lang tayo ng game 1. Pero feeling ko, yung totoong TNT bumalik nung second half. And Kanda yung depensa diba? ng second half Tingin ko na sa ganda nga niya, ulitin ko lang, sa ganda nung nilaro ng San Miguel, nandyan lang lagi yung TNT, hindi sila lumalayo. So siguro that proves na medyo may edge pa rin sila heading into game 3 and the rest of the series. Tingin mo, kasi yung fourth quarter, did yung mga easy misses na, yung, lalo na kay Brian Aruela, yung isang libre-libre siya, yung kay Calvin Octana na siguro malayo yung take-off niya. Tingin mo, it contributed dun na-demoralize ang TNT na yun nga, pang nasira din kahit paano yung momentum nila. Because they were there na di ba? Nandun na sila sa parang yun na yung pang get over the hump. Kunyari na-shoot yung point blank range ni Heruela na dalawang kamay. Siguro mas, pampatabla ata yun Pampatabla sana. Siguro baka nakalamang pa sila kung na-shoot yun after nun. Baka may panglamang pa sila. So, wala, feeling ko na nandun pa rin yung confidence ng TNT. Hindi sila na-demoralize. Feeling ko, it just proves na feeling ko nag-stay lang yung confidence nila na kaya naman pala natin kahit medyo natambakan tayo. We were down by 13. Kaya pa rin natin makabalik, matabla, and even lumamang. So, feeling ko, they're back to square one. Diba? Kaya nga, down to a best of 5 na to dahil tabla ulit yung serie. Okay, so game 3 Friday, dito pa rin sa Big Dome. Big Dome. Replica. Tayong mapiling pwesto dito na lang, kaya pasensya na kung parang medyo weird yung natin, yung background. Pero, kahit mo anong kailangan sustain or dapat pang gawin ng San Miguel to win game 3 and for TNT, siguro yung major thing na kailangan i-address? Siguro San Miguel, they just have to pick it up from where they left off this game 2 kasi ang ginawa nila maganda dito, maganda yung start nila. Feeling ko medyo dumikit naman yung TNT nung siguro nung simula, di ba? Siguro at the end of the first, 4 lang yung lamang ng SMB, but yung pakiramdam ko mas maganda yung simula nung San Miguel. And nagpakita naman dahil lumamang sila nga ng 13 at the end of the first half. So tuloy lang nila yung solid start, wag sila magpatambak dahil feeling ko pag natambakan sila ng una ng TNT like in game 1, mas mahirapan sila makabawi. Feeling ko mas in terms of depth, kahit siguro wala pa si Jason Castro rin ng batak sa TNT, feeling ko mas nagagamit nila yung lalim nila. Kahit on paper mas malalim San Miguel, feeling ko
in terms of experience, mas malalim ang TNT. So, feeling ko TNT pa rin yung edge dito. And yun yung feeling kong pinanghahawakan ng TNT. On the other hand, na feeling ko kahit natalo sila dito, feeling ko wala pa rin hindi pa rin sila na-demoralize. And they just have to siguro build from their gains nung nakuha nila sa second half. Okay. So, thank you sa mga nanood hanggang dito sa dulo ng video. Salamat sa mga subscribers, bagong subscribers. Thank you. Sa mga basher, marami kayong pwedeng panoorin sa TV, sa websites, at sa mga app. Hindi kayo pinipilit. Okay? So, thank you sa lahat at Kangan ni Pixon. Good night. We'll see you around. Ingat. Thank you.